si Luis Antonio Cardinal Tagle. Ayon sa mga ulat, kumakalat na ulat na si Cardinal Tagle ay isa sa mga top contenders para sa posisyon. Siya ay tinaguriang Asian Francis dahil sa kanyang kahalintulad na estilo kay Pope Francis, mapagpakumbaba, makatao, at bukas sa pakikinig. Bilang kasalukuyang Pro-Prefect for the Dicastery for Evangelization, may direktang access siya sa puso ng simbahan. At higit sa lahat, siya ay minamahal ng mga Katoliko sa buong mundo. Ginulat tayo noong April 21, 2025 sa isang balita na pumanaw na ang Santo Papa na si Pope Francis. Naririnig na muli ang mga bulong-bulungan at analysis mula sa ibang eksperto sa loob ng simbahang Katolika. Matapos ang mga lumalabas na ulat tungkol sa pagpanaw ni Pope Francis, pinag-uusapan na kung sino ang maaaring pumanili sa kanya bilang bagong Santo Papa at sa listahan ng mga posibleng tagapagmana ng trono ni San Pedro. Hindi lamang dahil sa kanyang husay bilang leader, kundi sa kanyang taus-pusong pagkatao. Kung siya nga ang susunod na Santo Papa, ito ang 11 bagay na maaaring mangyari sa Pilipinas at sa buong mundo. 11. Historical legacy na magbabago sa kurso ng kasaysayan ng bansa. Sa oras na maupo si Cardinal Tagle bilang Santo Papa, tiyak na magiging bahagi ito ng kurikulum ng bawat paaralan. Pagkakaroon ng mga museum, statue, library, o memorial center na magsisilbing alaala ng kanyang buhay at serbisyo. Posibleng ideklara pa ang isang araw bilang Pope Tagle Day, isang araw ng pagninilay, dasal, at pagkakaisa ng bayan. Sa panahong hinugna ang mundo para sa pagbabago, ang Pilipinas ay maaaring maging ilaw ng pag-asa. 10. Mas lalim na diplomatic ties ng Pilipinas at Vatican. Maaaring magkaroon ng bagong embahada ang Vatican sa Pilipinas, mas matibay na koneksyon sa edukasyon, interfaith dialogue, at humanitarian missions. Pwede ring magkaroon ng mas maraming scholarships para sa mga Pilipinong nais mag-aral sa Rome o sa Catholic institution sa abroad. Sa ilalim ni Pope Tagle, mas magiging aktibo ang Pilipinas sa mga global humanitarian at peace efforts ng simbahan. 9. Magiging inspirasyon si Pope Tagle sa kabataan at bagong henerasyon ng mga lider. Ang kwento ni Tagle ay hindi lang para sa mga pare. Ito ay kwento ng isang Pilipino galing sa simpleng pamilya, naging eskolar, naging obispo, kardinal, at kalaunay, Santo Papa. Isang halimbawa ng tagumpay hindi dahil sa yaman, kundi sa talino, kababaang loob, at tapat na paglilingkod. Marami ang mahihikayat na maglingkod, hindi lamang sa simbahan, kundi sa gobyerno, NGOs, edukasyon at media. 8. Mas lalaki ang impluwensya ng simbahang Katolika sa Asia. Sa pagkakatalaga ng isang Asian Pope, tiyak na magigising ang interes sa Katolisismo ng mga bansa tulad ng China, Vietnam, Japan, at Korea. Si Pope Tagle ang magiging tulay ng kulturang Asyano at kanluraning Katolisismo. Mas maraming misyonero ang ipapadala, mas maraming paaralan ang itatayo, at mas maraming simbahan ang bubuksan sa mga lugar na noon ay sarado sa relihiyon. 7. Magiging sentro ng global Catholic events ang Pilipinas. Ang mga malalaking kaganapan tulad ng World Youth Day, Catholic Missions Conference, o Pope's Synods ay maaaring gaganapin mismo sa Pilipinas. Sa ganitong paraan, hindi lang turista, kundi ang buong simbahan ay magtitipon sa bansa. Ito ay magdadala ng mas malawak na ugnayan sa iba't ibang bansa at kultura, pati na rin sa lokal na ekonomiya at global visibility ng Pilipinas. 6. Simula ng panibagong yugto ng reforma sa simbahang Katolika sa Pilipinas, hindi sikreto na marami sa kabataan ngayon ang lumalayo sa simbahan. Ngunit sa pagkakatalaga ni Tagle bilang Santo Papa, kung siya ang mapipili, maaaring magbalik ang interes nila. Kilala siya bilang The Smiling Cardinal, na kayang makipag-usap sa lahat, kabataan, mahihirap, pati na rin sa mga progresibo. Ang kanyang paninindigan sa social justice, ecological awareness, at inclusion ay maaaring magbukas ng bagong yugto ng pagtalig sa simbahan, lalo na sa mga nawalan na ng tiwala rito. 5. Posibleng magkaisa ang mga Pilipino sa kabila ng pagkakaiba-iba sa panahon ng matinding bangayan sa politika, ideolohiya, at relihiyon. Si Cardinal Tagle ay maaaring magsilbing simbolo ng pagkakaisa. Hindi siya bahagi ng anumang partidong politikal. Ang kanyang mensahe ay laging tungkol sa pakikinig, palasakit, at pagkakaisa. Bilang Santo Papa, kaya niyang magtawid ng mensahe ng pag-asa sa mga Pilipino mula Luzon hanggang Mindanao.
na kahit anong kulay ng politika, tayong lahat ay magkakapatid sa pananampalataya. Number 4. Tataas ang pagtingin ng mundo sa mga Pilipino. Hindi na lang simpleng manggagawa ang tingin sa mga Pilipino. Mula sa domestic helpers hanggang sa mga seafarers at healthcare workers. Mas makikilala tayo bilang lahing may kakayahang mamuno sa espiritual at moral na aspeto ng mundo. Maaaring magkaroon ng pagbabago sa treatment sa mga OFWs. Mas may respeto, mas may dignidad. Isang konkretong patunay na ang isang Pilipino ay kayang maging pinakamataas na leader sa simbahan. 3. Posibleng pagtaas ng ekonomiya. Dahil sa religious tourism at global interest, ang epekto ng papal tourism ay hindi lang espiritual, kundi pangkabuhayan. Sa pagdami ng turista, lalaki rin ang kita ng mga lokal na negosyo. Magkakaroon ng trabaho sa sektor ng hospitality, transportasyon, at retail. Kasabay nito, magiging mas bukas ang mga foreign investors sa pagpasok sa Pilipinas. Ang imahe ng isang bansang pinanggalingan ng Santo Papa ay magpapalakas ng kumpiyansa ng mga international companies. Maging ang mga Catholic universities at organizations ay maaaring magtayo ng mga opisina sa bansa. 2. Lalago ang turismo at gagawing panel na lugar ang Pilipinas. Ang mga turista at peregrino ay tiyak na nadadagsa. Pupuntahan nila ang mga lugar kung saan lumaki. Si Pope Tagle, mula sa Tondo hanggang Imus, Cavite, maaring ideklara ang mga ito bilang pilgrimage destinations, gaya ng Bethlehem sa Israel o Assisi sa Italy. Ang mga simbahan, seminaryo, at Catholic institutions kung saan siya naglingkod ay maaaring gawing heritage sites. Kasama nito ang pagdami ng religious tours, hotel bookings, at mga lokal na negosyo na susuporta sa milyon-milyong bisita taon-taon. 1. Tataas ang moral at espiritual na kredibilidad ng Pilipinas. Kung si Cardinal Tagle ang maluklok bilang Santo Papa, hindi lamang siya ang aangat, kundi ang buong bansa. Sa mata ng mundo, ang Pilipinas ay magiging pinanggalingan ng pinakamakapangyarihang pinuno ng Simbahang Katolika, ang tagapagtaguyod ng pananampalataya para sa mahigit 1.3 bilyong Katoliko. Magkakaroon ng bagong respeto sa ating moralidad, pananampalataya, at kultura. Mula sa pagiging bansang kilala sa OFWs, turismo at natural na yaman, tayo ay makikilala bilang sentro ng espiritualidad sa Asya. Si Cardinal Tagle ay hindi lang simbolo ng pananampalataya. Siya ay simbolo ng potensyal ng lahing Pilipino. Isang patunay na kahit galing ka sa simpleng pamumuhay, kaya mong maglingkod sa pinakamataas na antas ng kabutihan at pananampalataya. Kaya't huwag nating palampasin ang pagkakataon. Ibahagi ang video na ito at mag-subscribe sa Usapang Kaalaman TV para sa mas marami pang kaalamang makabayan, makasaysayan at makadiyos.